Hello, my dear Leo. Welcome back dito sa Practical Mystic. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng may kapal o may kapal para sa buwan ng Nobyembre sa taong 2023. By the way, una ko munang pasalamatan ang aking mga subscribers. Salamat sa inyong panunood, pakikinig. Salamat talaga sa inyong suporta. Thank you sa pag-subscribe sa aking channel. For you, my dear Leo, this is actually my first time to do a live reading here on Facebook. And I'm glad that I'm back to read for you, my dear Leo. So, let us start. The first card for you from the Lightseer Tarot deck is the Eight of Wands. Magandang illustration ito kasi it's very comprehensive. Kung nakikita mo, actually, ikaw ito, supposedly dapat kalmado ka, you should be very calm, kaya lang may mga bagay na bumabagabag sa iyo, no? Bagay na gumugulo sa iyong isipan, no? Itong mga ibon na ito, these are the Eight of Swords, meaning, as you can remember, swords is actually intellectual air energy. So, ang mga ibon na ito, ang nangangahulugan na mga kaisipan or mga karanasan sa nakaraan na kung saan ito sila yung gumagambala sa iyong isipan, no? Maring ito yung mga kaisipan na hindi na kailangan isipin, pero naiisip mo pa rin. And every time na naiisip mo ang mga bagay na ito talaga yung kumukulong sa iyo, no? Your past is imprisoning your present. So, itong mga bagay na to ang kumukontrola sa iyong kasalukuyan na pangyayari at maging sa kinaharap na mga pangyayari. Just because of nakaraan, past experiences, they are imprisoning your present and your future. Yung intellectual air energy is pumapalibot sa iyo, no? They are trying to imprison you, disturb your presence of mind and serene heart. Okay? With the Eight of Swords, ang unang card mula sa Beginner Tarot deck is, ito yung tinatawag natin na the Chariot. The Chariot in reverse. Itaya mo sa loto. Number 002. Sa aking paningin, ito ay 02. Pero kung upright siya, it is 07. Okay. Anyway. Kulang ka ng direction. You are not guided this time. Or ang iba sa inyo ay
kulang sa pagkontrolar sa sarili. Kasi kung self-controlled ka, kung meron kang control sa sarili mo, makukontrolar mo din itong mga kaisipan na gumagambala sa isipan mo. But then, because you are disturbed by these thoughts in your mind, so you are experiencing the chariot in reverse, which means kulang ka sa self-control, no? Hindi mo nga makontrolar yung iniisip, yung mga bagay na iniisip mo. So you are, it feels like you are powerless this time. You lack self-control. This is Pisces energy actually. There's an imbalance between your ego self and your higher self and your ego self, no? You're not guided by this, which means you do not have self-control this time. Okay. And we have here the Knight of Wands. Wands, this is a fire energy. Pero sa aking nakikita, this is Three of Wands. Kasi ito, unang wand, pangalawang wand sa likod, at saka meron pang pangatlong wand dito sa kabila. So, ibig sabihin, nagpaplano ka. You are foreseeing something. Meron kang iniisip na bagay na gusto mo talagang abutin. Gusto mong i-achieve. Okay? And it is only you who know about it. You do not tell it to somebody else. You're just planning it with secrecy. And because this is a fire energy, which means that you love pursuing this. Gusto mo talaga itong mangyayari, no? But for now, hindi pa talaga siya nasisimulan kasi you lack self-control. Okay. Anyway, with the Knight of Wands, ito. This is the Empress. Wow! Ang ganda. Oh. May isang numero ka pa. 03. 03. This is an indication that your solar plexus chakra is activated. I think this is the first so far. This is the second arcana card in this reading. This is also Taurus energy. The Empress is saying na you're very productive, very sensual, nurturing, creative, and of course, you are beautiful, my dear Leo. And you are mature, and you are in harmony. At the same time, you are very artistic. And next is, we have here the Five of Wands. The Five of Wands. The Five of Wands na negative, there's unexpected clashes or legal confrontations.
Unexpected clashes or legal confrontations are some of the possibilities that present themselves before you. The frictions you will be involved in are not random misfortunes. Often you will be the one to provoke or call them out. The necessary conduct shall include understanding what occurred to disrupt the peace. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng conflict sa ibang tao. Meron kayong pagtatalunan, hindi kayo nagkakaunawaan. Or maaring siya ang yung ibang tao ang nakikipagtunggali sa inyo. Or kayo mismo ang gumawa ng isang bagay na hindi ikasasaya ng ibang tao. So, parang gano'n. The Five of Wands is more of conflict. There's competition or rivalry. And then we have here the Eight of Cups. This is the Eight of Cups. Eight of Cups na positive. Okay. Your greatness may be measured by the strength which you know how to walk away from the accumulations of the past. Everything we have is temporary, especially material resources. So why cling to them? You need space, solitude, and freedom to make wise emotional choices. So, ibig sabihin, before, hindi ka makapag-move on sa present kasi yung mga bagay na nasa isipan mo ay talagang gumagambala sa iyong isipan na hindi mo masyado ma-experience yung kapayapaan ng iyong kalooban at isipan. At ang mga kaisipan na ito may kinalaman sa mga karanasan mo sa nakaraan. Ngayon, ang dahilan, ang kinalabasan is hindi ka makapag-move on. And with that, dito sa Eight of Cups in the upright, this is double confirmation na tinatry mo talaga yung best mo na makapag-move on ka na, at ang paraan na makapag-move on ay kalimutan mo yung mga nakaraan, yung mga karanasan sa nakaraan na gumagambala sa iyong isipan. At kapag makakalimutan mo na yon, makakapagpatuloy ka sa pag-move on dito sa kasalukuyan. And this is also another thing implies, which is masyado kang concerned sa mga material na bagay, no, dahilan na hindi ka makapag-move on. Now, lahat ng mga bagay dito sa mundo, kasalin na yung pera, ay hindi naman talaga yun lahat magtatagal dito sa mundo. Lahat ng mga bagay na yan ay lilipas din. So, bakit mo kailangan bakit kailangan mo maging masyadong attached sa mga bagay na yon? So, for you to move on is that you need to let go of the things which are not really important in your life.
kung para sa iyo, mahalaga ang mga bagay na ito, pero hindi naman talaga ito magtatagal. Anyway, kung mamamatay ka man ngayon, hindi mo madadala, hindi mo madadala ang mga bagay dito sa mundo. Lahat-lahat matitira, no? So, kaluluwa mo lang yung madadala mo sa iyong paglisan. Parang ganon. So, lahat ng bagay na ito ay hindi talaga magtatagal, hindi masyadong mahalaga. So, bakit kailangan mo pang maging protective or very concealing sa mga ito? Why clinging on them? Where in fact, nothing lasts forever. Okay? So, I hope naiintindihan mo ako. Now, moving on to the third card from the Lightseer Tarot deck. This is actually the Three of Wands in reverse. Ibig sabihin, kung meron kang plano na lilipat sa ibang lugar or pupunta sa ibang lugar, ay hindi talaga mangyayari. Kung nakikita mo, itong tao na ito nakalingon doon sa dagat. So, ibig sabihin, meron talaga siyang plano maglakbay, makipagsapalaran. Pero, hindi nangyayari kasi maaring kulang siya ng lakas ng loob para gawin ang paglalakbay. Kulang siya ng lakas ng loob para lumisan mula sa ibang lugar. Or lumisan or lumipat sa ibang lugar. Okay, so I hope na naiintindihan ninyo ang aking Tagalog version. And then we have the Six of Wands in the upright. Wow, ang ganda naman. Maganda ito. Recognitions, no? So, ibig sabihin, ikaw ay magiging kilala or kikilalanin ka ukol sa mga bagay na iyong napagtagumpayan or meron kang nagawa na ikinasasaya ng iba at dahil masaya sila sa iyong mga nagawa, kikilalanin kanila sa iyong mga achievement, no? You're getting recognized. Magtatagumpay ka sa paggawa ng isang bagay or magtatagumpay ka sa iyong mga hangarin. Mananalo ka sa loto or mananalo ka sa kompetisyon. Magkakaroon ka ng trademark achievement. Okay? At pupuriin ka ng ibang tao dahil sa iyong galing. And paparangalan ka or bibigyan ka ng award, no? Kikilalanin ka nila. Papalakpakan ka nila at sisikat ka dahil sa iyong napagtagumpayan na bagay or napagtagumpayan na kompetisyon. Ikaw ay magiging artista, no? Sisikat ka. And then, magkakaroon ka ng maraming supporters, maraming followers, or fans. Now, with the Karma card, this is about the signs, and the sign is Virgo. Okay. The message for your soul is, you have methods for healing power. Ibig sabihin, meron ka talagang kakayahan na manggamot, no? Meron kang kapangyarihan na manggamot, and
Ang mensahe nito sa iyong kaisipan is mag-analyze, pag-isipan ng maigi. At ang mensahe sa iyong physical aspeto is resulting from the perfection of something. So, ibig sabihin, pag-isipan mo lang talaga ng maigi or mag-focus ka lang talaga, ma-achieve mo yung healing power na meron ka sa sarili mo. Sa iyong higher self, no? Tutulungan ka para maisagawa mo or maipapakita mo sa ibang tao yung healing power na meron ka. Matutulungan ka ng iyong higher self, gagamitin mo ito para makakatulong ka sa ibang tao. And hindi man ito perfecto sa madalian na pangyayari, kundi kung ipagpapatuloy mo lang, magiging perfect na yan, no? Yung paggamit mo sa iyong healing power. And we have here one card from the Powerful Thought cards, which is the past is over. My God, this is confirmation to Eight of Swords. So, ibig sabihin, hindi mo na dapat isipin ang mga pangyayari na nangyayari sa nakaraan kasi natapos na yun lahat-lahat. Remember, the past is over and you have present and future left. So, whatever is you're having right now in the present, make the most of the present. Be present at this present time so that you can enjoy the future also. Remember, please affirm this to yourself. The past is over. So there's no need to think about your past experiences. Let it go and move on to this present time. Live in the present moment. This is a new day. One that I have never lived before. Yes, so you have to live in the present. Because this is a new day. One that you have never lived before. You stay in the now and enjoy each one, every moment. So, make the most in this present time. Forget the past because the past is over. So, thank you so much for listening and viewing to this reading. I declare blessings for you, my dear Leo. Continue to move on. Forget the past and live in the present. Because the past is over and there's no need to think about it. There's no point of thinking about it. Do not let your past be imprisoned. Do not let your present be imprisoned by your past. No? So, continue to live in the present so that you will enjoy your abundance. Everything you need is within you. So, again, see you in the next reading. I declare healing, clarity, and practical advice for you, my dear Leo. Love and light.